Sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, dito sa Kawa-Kalia, masaramdam mo kung gaano kasarap huminto, sandali at huminga. Bawat sandali dito ay puno ng kwento, tawanan at simpleng ligaya. Pagmulat mo pa lang ng umaga, sasalubungin ka na ng preskong hangin. Walang ingay ng syudad, ang maririnig mo lang ay huni ng ibon, hampas ng hangin at tawanan na magkakasama. Habang nagluluto, nagkakape o nakaupo lang sa tabi ng apoy, mas napapalipit kayo sa isa't isa. Dito mo mararamdaman na minsan, tunay na saya ay nasa simpleng bagay lamang. Ang Kawa-Kalia ay hindi lang isang lugar, isa itong karanasan, isang paalala na sa gitna ng kalikasan, mas nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang samahan, pahinga at tunay na Malakas koneksyon. yung loob mo ha. Malamig yung tubig na yan. Kaya't samahan nyo na kami sa aming naging experience dito sa Kawa-Kalia. Rep sila, yeah. Rep sila, yeah. Rep sila, yeah. Rep sila, come on. Rice fried guapo, dito ka na, wala nang iba. Rice fried guapo, saan ka pa to? Rep sila ka na. Rice fried guapo, dito ka na, wala nang iba. Rice fried guapo, saan ka pa to? Rep sila ka na. Kung kulang ang mga gamit, dito ka na pumunta. Sa rep sila walang kalait, wala ka nang hahanapin pa. Maraming mga mura, pasok sa budget mo lahat. Walang nagdagdag abala, may serbisyong matapat. Merong helmet, Alright, gulong- Team Guapo. Ang biyahe natin for today ay papuntang Botolan, Zambales. Doon sa tinatawag nilang Kawa-Kalia Glam Site, no? So, ang gagawin natin sa vlog na to is titignan natin yung campsite na yon. Tapos, syempre, magka-camping tayo. May dala tayong mga tent nandun sa sasakyan. Ang mga kasama natin ay mga member ng Revzilla. Yan. Ang kasama natin pabiyahe si Kenshin, no? Nandito kami ngayon dun sa Revzilla Olonga po. Ang alam ko, napakita ko na to sa mga previous vlog natin. Nag-take off na rin kami dati dito. So mauuna na tayo doon. Meron tayong mga ibang kasama. Hindi ko lang sure kung nasan sila banda, pero feeling ko malapit na lang sila, no? So estimated time ng biyahe namin is 1 hour and 30 minutes. Okay na, Shin? Ay, tara bay. Naririnig ka sa vlog. Mauna ka. Di ba may shortcut tayo dito? Palabas sa Barretos. Guys, una na kami. So, magte-tent tayo doon. Tent pitching. Tapos, syempre, susubukan din natin maligo dahil merong running water, no? Doon sa pupuntahan natin. Actually, napuntahan na yon ni Reed Motovlog. And based sa aking research, talagang maganda yung pupuntahan natin. Kaya na-excite ako sa biyahe natin. Kasama natin sila boss, nakasasakyan yung iba, no? Nandun na yung ibang camping gears natin para hindi masyadong hassle sa biyahe. Baka mauna kami dumating dun. Hanap na kami ng magandang pwesto. Nandito na tayo sa Welcome to Subic. Lagi na lang tayong nadaan dito, no, sa mga previous vlog natin dahil yung Zambales ay isa sa pinakamagandang puntahan dahil napakaraming nakatagong hidden gems dito. Sa buong year ng 2025 ay napakarami na nating napuntahan, pero marami pa din ang hindi natin napupuntahan. Ano ba yan? Ang gulo. No, actually, marami talaga na pwedeng puntahan sa Zambales. Kung magre-research lang talaga kayo, napakadami. Oo. Ang gusto ko kasi malibot muna natin lahat dito bago tayo magpakalayo-layo, no? Pero yun, kung nakasubaybay kayo sa page natin, nung one time umabot tayo ng Pangasinan, pumunta tayo ng Bolinao sa mga falls doon, no? Not bad, para naman maiba yung atake ng vlog. Ano ba, mas okay ba kung bypass? Sige. Ito, di ba? Dito liliko, no? Bypass.
Mas mabilis kasi dito kung ang punta nyo is papuntang Botolan ngayon. Kung mapapansin nyo pala, nag-iba yung tunog ng motor natin na si Port dahil naka Boom X5 tayo, yan. Syempre kung gusto nyo mag-avail nyan guys, punta lang kayo sa mga Revzilla. Puta ng mga gwapo. Yes, available po lahat yan. Ayan, nag-promote na yung kasama ko si Kenshin. Pag nagpunta kayo sa Revzilla Olongapo, puntahan nyo lang, hanapin nyo si Kenshin. Oo, siya bahala sa niya. Siya yung makakausap nyo sa ganyan. Okay guys, para mamaya ang problema lang natin yung dinner natin, kakain na muna tayo dito. Para pagdating doon sa campsite ay magtatayo na lang ng tent at makapag-ready, ma-explore natin yung campsite, no? Kumain na kami dati rito no? Fieldview Bistro nung pumunta kami ng Mapanuepe. Ayan, dikit ng sticker si Keng Paul. Ay, saan? Abot mo ba? Ang taas. Andyan, parang sila. Dito kami kumain sa Fieldview Bistro. Ay. Alright, kain muna tayo, dinuguan. Tsaka yung kay Kenshin, dinakdakan. Alright, kain tayo boy. Para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Okay, 30 kilometers lang, nandun na tayo sa campsite. Solid yung kinain namin dun sa Fields View Bistro, no? Masarap yung pagkain talaga nila dun. Kung di ako nagkakamali, mga 4 times o 5 times na tayong huminto dun na kumakain. Maganda kasi yung pwesto nila. Kung pupunta ka sa mga pasyalan sa Zambales, parang nasa midway siya. Para kung kakain kayo bago dun makarating sa mga pupuntahan, pwede kayo mag-stop dun at kumain. Kaninang nag-take off tayo sa Bataan, medyo madilim-dilim no? Di tayo abot, di uulan today. Mag-enjoy tayo sa camp natin. Eto na, welcome Kabangan. Pagkatapos kasi nito, Botolan na. And yung kasing pupuntahan natin, bungad lang siya ng Botolan, no? May papasukan tayong kanto. Pagliko na dun sa kanto, may liliko ko yung pakanan no? May ginagawang daan dito. Kaya kung balak nyo pumunta dito sa Camp Kalia, expected nyo na ganito nga ang mangyayari. Pero okay lang yan, part yan ng adventure kapag magka-camp ka, diba? Usually kasi wala ka naman talagang pupuntahan na camp na ang buong daan ay sementado, no? Asahan mo yung mga campsite talaga mga papasok na ganyan, mga medyo liblib, kaya talagang yung dadaanan ganyan talaga. So dito ang papasok dun sa Kawa Kalia. Para hindi kayo malito, makikita nyo tong arko na Botolan yours 2, basta may nakasulat nakaharang yan. So dito yung papasok to Kawa Kalia. So feeling ko sakto lang naman yung pagdating natin, no? May time pa tayo para mag-prepare, magtayo ng mga tent natin. Boy, di pa yata dito Ito, dito, Kawa Kalia, this way. Dito boy, iba yung dito. Iba-iba, no? Oo, ang daming tao dito. Maganda rin siguro rito. Hayop, ang ganda ng daan. Ayun yung Kawa Kalia, ayun no. Dito na lang tayo sa buhangin. Favorite ko yun buhangin. Sisi, puta, tiguha tinola. Ayun si Pres, nakita ko na. Ati ka mga tinola di oras ka na, Jake. Na? Ati ka mga tinola di oras. Eto, nandito na iba namin kasama. Park muna tayo boy. Sige boy. Okay. Okay naman, matigas naman yung buhangin. Safe yung motor. So mag-ayos muna tayo ng mga gamit. So dito tayo magpepwesto guys. Yan, dito. May dalang... Pres, dito tayo, dalawa, di ba? Kasi may malaking isang tent. Doon siya, yung kay boss. So dito tayong dalawa. Para dito yung pwesto natin mamaya habang nagkikwentuhan, tayo. Dito mo na yung motor mo. Dito tayo, boy. Latag natin. Ayan, so ilatag muna natin. Tapos yung mga bakal. No rin bakal, no? Ayan, nandiyan sa lalagyan. Sige, gawin mo muna yan, boy. Chopstick, Maragula version. Bawa, sa gitna yan. Yan. Sana all. Yan, tapos yung isa muna, boy.
Te. Ako rin yung papalubnan ng kay. Eh, kaya kabisado yung tent mo. Antayin ko yung chulalam. Ne? O iniingat yung babo. Babola rin, di natin baloktot. Kaya ni mismo kayo na. Oo. Kaya tambakal na Jex. Jex, kaya nila, palubyan naman eh. Pwede inikit ang kabila. Hmm. Yan. Yan. Ugly. Lusog kaya ken eh. Yan yan, Shin na. Yung pa kanyan. Eh, zipper, yung zipper. Kata ka. Yan, makanyan nyo. Yan. Okay. Balas na kilod, boy. Minsan tayo po. O, yan yung pekala kanina, Shin. Okay. Yan yung mayabit. Tapos, dito yung malaking... Oy, labas ka muna. Ikot natin. Na-excited si Kenshin eh. Humiga na sa loob. Pagod. Buhatin natin. Feeling ko alam ko na saan tong bakal na to. Siguro kasya dito, 6. Pang-6 na katao to guys. Oh. Kalagay tayo na sapin sa loob. So meron tayong dinala yung pangsapin. Ito, yan. Actually sa pamangkin ko to tinakas ko lang. Para hindi malamig yung flooring natin. No? Kasi yung tent natin sa ibaba. Shin, bali ito yung sapin namin sa loob para hindi kami lamigin sa buhangin. Ito muna natin. Yan. Pasok tayo sa loob. Okay, yan. Ito na yung sa loob ng tent natin. Ito yung dala kong pangsapin. Dito sa pamangkin ko to, shoutout sa pamangkin ko. Tinakas ko yung sapin mo. Yan. Nalagay natin para hindi tayo malamigan sa likod. No? Importante yung likod natin. Yan. So, dalawang tent na yung naitayo natin. Meron pang darating na isa na mas malaki, no? Dito tayo nagbuo para dito yung malaki mamaya. And pwede tayo magtambay mamaya. May titira tayong space sa gitna. And nasa harap lang natin. Yan. Pwedeng maligo. Yan, may mga naliligo. Sobrang linaw ng tubig eh. So ayusin ko lang yung ibang gamit. Kung mga nakaraang vlog natin, lagi natin nakakalimutan yung tsinelas, no? Every time na may biyahe tayo, meron tayong bagong tsinelas. Ngayon eh, hindi ko na kinalimutan. Ang purpose ng tent pala natin, kaya may pocket siya dito, mga extrang gamit, no? Pwede kang maglagay ng mga tsinelas, sapatos, ganyan. Yung helmet natin nasa loob na. Yan, para mapahinga yung paa natin, makaligo tayo mamaya. So ito, tatago ko lang ito dito. Guys, meron tayong lalagyan ng sapatos. Ah, di ba? Ang galing. Ayun yung plastic, lagay na rin natin dito. Hindi natin makakalimutan yan kasi in case na makalimutan natin, kapag tinupi natin yung tent, mararamdaman natin na may gamit pa rin dito. Okay, so yung motor natin, itatabi natin dito sa tent. Dito natin itatayo. Yan. Okay naman siguro dito, hindi tayo binawalan. Kung sakaling ipapalipat nila, madali lang natin siyang ililipat. Yan. Yan. Tapos lock natin yung thank you, press. Yan. Nilagyan natin ng kalso, no? Para safety siya. So, habang naghihintay tayo, nagluluto sila, wala pa yung iba natin makasama, set up na natin yung drone. Palipad tayo ng drone. Tapos meron dito mga pwesto guys, sa ilalim siya ng mga nakalilim na puno, no. Ito, lilipat kayo dun sa crystal clear na tubig, oh. Diba? Ayan, may tulay. Andun sila, ayan, oh. Merong tambayan.
Dandahan nga lang kasi parang ano, medyo mahina na yung tinatapakan. Okay. Yun no? Ba parang nakadalawang gin na kayo dyan ah. Shoutout Jex Motovlog, saka Thankful Motovlog. Hindi guys, so pag nandito kayo, running water no? Sarap magbabad dyan no? O kahit dito lang kayo, yan. Liwanag oh. Pag ka mag-alala pare, masama ka kasama ba? Under stars we ride tonight. City lights so bright, alright. Windows down, we feel the breeze. Heartbeats fast, we're free with ease. With ease. Radio plays our favorite song. We sing loud, we sing along. No maps, just Yan guys, hindi ko rin naipakita sa inyo kahapon yung mga CR nila kung malinis no. So malinis naman. And merong dalawang part dito banda at doon sa kabila doon. Tapos meron silang shower dito sa gilid. Kaya pwede kayong mag-shower. And para sa akin yung nila comfort room is napakalinis no. Hindi lang naka-tiles, semento lang pero malinis. Ayan yung mga ibang nagka-camp guys. Mga sasakyan din sila. Oh. Ayan. Marami din ngayon no. Guys, habang nag-aantay kami, Kapon sa akin. Milo muna. Service lang. Milo guys. Nandito kami sa parang maliit na kubo. Kubo-kubo. Kubo kawa. Okay naman, no? Halos lahat yung mga nag-camp gising na. Eh, nagluluto sila ng kanya-kanyang almusal. Pati rin yung mga kasama namin, pero kami nag-Milo muna. Ating almusal, tosino, itlog, tsaka itlog na maalat. At Sinaksak na sinangag. sinaksak na sinangag. Malakas kasi yung hangin, kaya may karton yung Ayan. Shoutout sa ating cook kay Joshua. Kaya nagsisipag yan para sa kanyang NMAX. Pambawi yung ticket. Kain tayo guys. Para may lakas tayo mamayang babiyahe. Ka na, ready na? Malakas yung loob mo ha. Malamig yung tubig na yun. Subukan daw. Swimming daw sila. Ulo to tol. Sige nga, unang ulo ha. Kasi ang daming mga nagsiswimming na mga campers. Perfect to sa mga magpa-family. Gusto nyo nang relax lang, bonding. Napaka-simple lang. Yun na lang sa lamesa, Ayun, si Maki nagbabad no. Tsaka ang maganda rito, masilong kasi may mga puno ng kawayan na ng dahon. Kaya masilong ako sila. Tingnan nyo kung gano'ng kalinaw yung tubig doon. Sisid ka nga, sisid. Try natin. Yung malalim pala dyan. Paano mo na retong depress ko? May wala lo? May wala na rin depress ko. Kaway muna kayo. Kaway. Fresh from Tarlac. Ayan, dumami. Ay, ang lamig. Ang lamig. Alright guys, so pauwi na nga tayo. At tayo ay nauna nang umuwi sa kanila dahil meron pa tayong lakad mamaya. So dito sa Camp Kawakalia, kung tatanungin niyo ako dahil first time lang naman din natin mag-camp, para sa akin napakaganda rito no. Dahil meron silang running water at saka kompleto halos yung gamit. Hindi ka problema no.
Kung wala kayong mga dalang bangko talaga or lamesa or yung mga ibang gamit na like panluto, yan, pwede naman talaga dito, no? Kung newbie ka pa lang sa pagka-camp, syempre hindi mo naman makukumpleto lahat ng mga gamit sa pagka-camp, no? Kailangan mo rin mag-invest. So pwede rito. Para sa akin itong Kawa Kalia Camp, maganda siya pang pamilya, no? Kasi makikita mo yung mga nagbabanding doon, talagang family, may mga kasamang anak, mga bata, yan. Tsaka yung kasing running water nila, napakalinaw and napakababaw lang, no? Hindi ka magwo-worry sa bata na baka malunod o ano pa man. Kaya may enjoy nila ng todo. Yung palang binayaran namin is 200 per head kung 10 pitching lang, tapos yung per head sa entrance. Kapag nag car camp kayo is mas mataas siya, no? 500. And then kung wala naman talaga kayong dalang tent, meron sila mga TP hut, like yung mga may aircon, nagre-range sila ng 2,500, no? Per night yata. So pwede na. Kung biglaan yung lakad nyo, tapos pupunta kayo rito, pwede. At least meron tayong na-experience na bago dito sa vlog natin. And madadagdagan, hindi lang tayo puro travel sa mga dagat at magagandang view, pati na rin mga camping site, no? Kaya mas marami tayong choices na pupuntahan next time. Kaya naman sa mga nakasubaybay dito sa Team Guwapo, maraming salamat. Kung umabot po kayo dito sa dulo ng ating video, lagi nga po namin sinasabi, ride safe, ride guwapo. Until next video, ingat po sa lahat. Peace out.